Alright mga kaibigan, Silver Voice TV nga na naman po pala ito. So kagaya ng pinangako ko sa inyo kagabi mga kaibigan, fresh from Baguio mga kaibigan, ito na po. After watching Marlon Tapales spar these three different sparring partners, John Estrada, yung former sparring partner ni Naoya Inoue, Jerwin Angkahasin and Casimero na si Tenetente Pete Apolinar. After watching it, talagang I can tell you this guys, I was so impressed by Marlon Tapales. Seriously. Ilang training camps na po ng mga dekalidad na boksingero din ang ating pong nakita na samahan. But one thing I can say about Marlon Tapales, he's really on it. He's in the zone mga kaibigan. Like, yung morning run pa lang, we were also impressed. Baguio high altitude training, mga kaibigan. Manipis ang hangin. Pero ganun nakatindi yung pacing niya. Pero mas na-impress kami. Ako, personally, mas na-impress ako sa sparring, mga kaibigan. Pinagpalit-palitan siya ng 3 sparring partners. Pero ang na-notice ko, as the rounds goes by, mga kaibigan, habang pataas ng pataas yung round, hindi ko nasasabihin kung anong round na, baka kasi ma-monitor tayo mga kaibigan. Pero mataas na yung round Habang po tumataas yung round, yung pacing ng Marlon Tapales, yung accuracy ng kanyang mga suntok, yung explosiveness niya, yung reflexes niya, habang dumadagdag yung round, lalo pong tumataas yung activity niya. Okay, hindi po pa-decline yung habang dumadagdag yung round, pa-decline, hindi. Habang dumadagdag yung round, yung activity niya, lalo siyang nagiging sharp, mga kaibigan. And, hindi ko na lang sasabihin ng papangalanan, talaga pong napupaguhan niya yung mga sparring partners niya. Kaya pwera dun sa nakita natin sa US na napaluhod na sparring partner niya. Well, I can say that his reflexes is on point. His counter-punching ability is on point. Yung kanya pong lakas is on point. Hindi na po natin i-mention pa, respeto na din sa kanyang mga sparring partner. At yung kanya pong depensa, yung diskarte niya, I think may hirapan po si Naoya Inoue, mga kaibigan. Because, kudos to Team Tapales. Siyempre sa kanyang head coach na si Coach Ernel, yung kanyang strength and conditioning na si Coach Quincy, they really did a great job, mga kaibigan. Kasi, yung explosiveness ng Tapales, yung kanyang, hindi lang, sabi nga ni Tapales, hindi lang yung kanyang physical ang handa pati po yung mentalidad niya handang-handa. At kung ano man yung sinasabing papuri ng kanyang mga sparring partners, kumbaga, kinikredit lang namin si Marlon Tapales dahil ibang-iba yung Marlon Tapales ngayon. Ang dami nang na-impress when he defeated Akhmadaliev. Pero ngayon, yung focus ng Marlon Tapales, sobra pong nakakamangha. Bilang nakakita na po tayo ng, diba, maraming training camp, mga quality fighters, sparring quality opponents, quality sparring partners. Ito pong Marlon Tapales, I think, no, isa sa pinaka-impressive na nakita ko. So, kung tatanungin nyo, diba, ang dami nagsasabi, ganito, malabo, ganito, pera-pera lang. No, man, I'm telling you, may maraming magugulat sa December 26. I'm telling you why? Because of yung focus niya, yung will niya, at kasama na dito yung pagpapatunay sa mga hindi naniniwala sa kanya na kayong lahat ay mali ng iniisip about Marlon Tapales. Man, again, ang masasabi ko lang, kudos sa team ni Marlon Tapales dahil talagang impressive, mga kaibigan. At ito lang ang sasabihin ko sa inyo, Marlon Tapales will shock the world, mga kaibigan. Kung inaakala ng marami na untouchable pa rin itong Naoya Inoue, mga kaibigan, although, diba, kudos dito kay Donaire, pinakita niyang, diba, may kahinaan din itong Naoya Inoue, no? Sa nakikita ko, mga kaibigan, marami sa inyo ang magugulat. Marami sa inyo ang magiging believer at marami sa inyo ang kikilalanin ang The Nightmare ng Pilipinas. So, then, let's all be excited for this fight, December 26, mga kaibigan. And,
You hear it first sa akin. Silver Voice TV. Marlon Tapales will shock the world. Magandang umaga sa inyo lahat. Silver Voice TV. Peace.